Ka-Express, malaking pasabog na naman mula sa ating pambato na si Kai Sotto. Usap-usapan ngayon na sa kanyang pagbabalik mula sa injury, hindi lang basta pain protector o post presence ang dala niya, kundi posibleng maging bagong 3-point king ng Gilas at ng kanyang Japan B-League team. Tatalakayin natin ka-Express ang buong detalye ng kanyang comeback journey, kung gaano na siya kahanda at kung may basihan nga ba ang hype sa kanyang outside shooting. Pero hindi lang si Kai ang ating tututukan ngayong araw. Spotlight din natin ang napakainit na do-or-die match ng ALAS Pilipinas kontra Iran sa FIVB Men's World Championship. Isang laban na pwedeng magdala sa atin sa kasaysayan o maaaring tumapos agad ng kampanya ng ating kupunan. Sino kaya ang aangat para maging bayani sa critical na moment na ito? At syempre, aalamin din natin ang performance ng ating kababaihan. Gilas Pilipinas Women ay sumabak sa 3x3 Under-23 World Cup at agad na nakaharap ang malalakas na Chile at USA. Bagamat hindi pabor ang resulta, malaking aral at karanasan pa rin ang kanilang nakuha sa unang pagsabak. So handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ka-Express, muling bumabalik sa spotlight ang ating pambato na si Kai at ngayon siya ay naka-recover mula sa kanyang matinding injury. Marami ang nagtataka kung handa na ba siyang mag-level up bilang isang bagong uri ng big man. Ang usap-usapan ngayon, hindi na lang siya basta paint protector at rim finisher, kundi posibleng maging isang 3-point king sa kanyang pagbabalik. Pero may basihan nga ba ang hype na ito? Tingnan natin ang mga datos at realidad ng kanyang kasalukuyang laro. Una sa lahat, balikan natin ang kanyang status. Si Kai ay matagal nang nawala sa aksyon dahil sa kanyang ACL injury, pero ayon sa mga ulat, mula sa kanyang Japan B-League Club at sa FIBA qualifiers, unti-unti na siyang bumabalik sa kumpiyansa at kondisyon. Sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers, nagrehistro siya ng 15.5 points at 12.5 rebounds per game, solid na produksyon na napapakita na hindi nawala ang kanyang presence sa loob. Ang kanyang shooting efficiency mula sa loob ay umabot sa mahigit 50%, patunay na effective pa rin siya sa paint. Pero pagdating sa 3-point shooting, malinaw ang nakasaad sa mga stats, halos wala pa siyang consistent attempts. Sa mga official FIBA rugs, nakatala lamang na meron siyang halos 0 attempts mula sa arc sa mga laban. So ibig sabihin, bagamat exciting isipin na kaya niyang maging stretch big, wala pang sapat na ebidensya na kaya niyang gawin ito sa actual games. Well, maaring galing ang usap-usapan na ito sa mga practice videos o shooting drills kung saan nagpapakita siya ng range, pero iba pa rin kapag competition na ang usapan. Gayunpaman, hindi ito dahilan para mawalan ng pag-asa ang mga fans. Kung may sama ni Kai ang 3-point shot sa kanyang arsenal, magiging game changer ito para sa Gilas at sa kanyang Japan B-League career. Isipin na lang, sa isang 7'3 center na marunong maglabas sa perimeter, mas lalawak ang floor spacing at mas mahihirapan ang kalaban na depensahan siya. Posibleng gamitin siya bilang pick and pop option o kaya i-decoy sa labas para makapasok ang mga guards sa loob. Siyempre, may mga hamon din. Hindi sapat ang shooting mechanics at range kung wala ring consistency. Kailangan niyang patunayan sa actual games na kaya niyang pumukol ng 3-point na may kumpiyansa at accuracy. Kapag mababa ang percentage o napilitan siya sa mga tira, baka makasama pa ito sa team kesa makatulong. Kaya mahalaga na dahan-dahan, maingat at ayon sa sistema ng coach ang integration ng kanyang long-range game. Well, sa ngayon, masasabi natin, hindi pa siya 3-point king, pero ang posibilidad ay bukas. Ang kanyang pagbabalik mula sa injury ay nagdala ng bagong pag-asa at kung masanay siyang maglabas ng consistent outside shot, siya ay magiging isa sa mga pinaka-versatile na big man na naglaro para sa Pilipinas. At ang tanong, handa na ba ang Gilas system at ang kanyang mga coaches na bigyan siya ng green light mula sa labas? Yan ang aabangan natin ka-Express sa kanyang official na comeback. Pinakamatinding laban ang haharapin ng ALAS Pilipinas sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship, isang do-or-die showdown kontra Iran ang magdedesisyon kung makakapasok na sila sa round of 16. Parehong merong 1-1 record ang Pilipinas, Iran, Egypt at Tunisia sa Pool A, kaya't sobrang crucial ng huling laban na ito. Para sa atin, isang panalo lang ang katumbas ng kasaysayan dahil hindi pa kailanman nakarating ang bansa sa knockout stage ng World Championship. Gaganapin ang laban ngayong 5:30 ng hapon sa Mall of Asia Arena, kung saan siguradong ramdam na ramdam ng mga players ang bulos ng suporta mula sa home crowd. Galing sa isang malaking upset win kontra Egypt, ipinakita ng ALAS Pilipinas
na kaya nilang sumabay sa mga volleyball powerhouse. Sa panalong iyon, sina Brian Bagunas, Leo Ordiales at Mark Espejo ang nanguna sa scoring, dahilan para umangat ang kumpiyansa ng buong kupunan. Pero kontra Iran, kailangan nilang doblihin ang disiplina, mas matatag na depensa, mas pulidong serve-receive, at limitahan ang big ones ng kalaban, lalo na sa wing attackers nila. Para naman sa Iran, hindi pa rin sila basta-basta, kahit kulang sa ilang key players, isa pa rin sila sa mga Asian powerhouses at sanay sa ganitong high-pressure na laban. Kahit may talo sila sa simula ng group stage, mabilis din silang bumawi at dala nila ang experience at disiplina na matagal na nilang puhunan sa international stage. Sa Alas Pilipinas, hindi lang ito laban ng skills kundi laban din ng tibay ng loob. Ramdam ang pressure, ramdam ang expectation at alam ng lahat na isang panalo lang ang magbibigay sa kanila ng lugar sa kasaysayan. Kapag nanalo, siguradong headline ito sa buong mundo. At kapag matalo, tapos na agad ang kampanya. Kaya sa puntong ito, isa lang ang mindset ng Alas Pilipinas, walang atrasan, win or go home. At para sa Gilas Pilipinas Women, mabigat ang naging simula sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup matapos silang matalo sa kanilang unang dalawang laban kontra Chile at Team USA. Buo ang pag-asa ng kupunan na makapagsimula ng maganda pero agad nilang nakita ang matinding level ng competition sa international stage. Kontra Chile, hirap makahanap ng rhythm ang Gilas at naparusahan ng turnovers at mintes kaya nagtapos ang laban sa 21-13 pabor sa kalaban. Hindi rin naging madali ang sumunod na laban dahil Powerhouse USA naman ang kanilang nakatapat. Kahit nagpakita ng ilang magagandang sequence ang Gilas, hindi nila nakayanan ang bilis, laki at execution ng US team. Sa huli, natapos ang laban sa 21-8, panalo ang Team USA. Kita ang effort ng mga Pinay, pero malinaw din ang pagkakaiba sa experience at maturity ng dalawang kupunan. Para sa karamihan ng ating mga manlalaro, ito ang unang pagkakataon na makaharap ang ganitong klaseng global competition, kaya expected na may steep learning curve. Dahil sa dalawang sunod-sunod na talo, mapipilitan na ngayon ang Gilas Women na maglaro ng all-out sa natitirang group stage games para magkaroon ng tsansa na makalusot sa susunod na round. Ayon sa coaching staff, kailangan nilang mag-adjust sa depensa, mag-improve sa ball movement, at maging mas matibay sa pressure situations. Bagamat mabigat ang simula, hindi pa tapos ang laban para sa Gilas. Isang panalo lang sa susunod na laro ay pwedeng magbago ng momentum at magbalik ng kanilang pag-asa. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.